Jesus, we honor you. Pinupuri ka po namin, binibigay namin sa iyo ang lahat ng glory. Ikaw po ang hero ng aming storya. Paano ka po namin ino-honor at wina-welcome. Lumapit ka po sa amin ngayon at itouch ang aming mga buhay. Amen. Well, please be seated. Napakagandang crowd ng mga tao. Goodness, napakarami po ninyo. And Pastor James, salamat po sa pag-welcome sa amin. Alam kong nandyan lang siya somewhere, Green Irish. And naging napaka-wonderful ng aming time dito. Everyone is so open, na in love po kami sa mga tao rito nung pagdating pa lang namin. And salamat po sa paggawa sa amin na feel so welcome para po kaming family rito. And mahal ko ang church na ito. Mahal ko ang inyong passion at zeal. Mahal ko po ang inyong mga pastors. Sila po ang best pastors na nakilala ko kahit saan. Kaya naman, I really honor you at nagpapasalamat po ako. Naging napakasaya po nating magkakasama. And ganun naman po talaga dapat, di ba? Magsaya lang tayong magkakasama habang may ginagawa tayong something for Jesus para makapagpabago ng buhay. And galing po ako sa New Zealand at kasama ko rito ang ilan sa aking family. 7 po lahat ang aking mga anak at 5 sa kanila ay nakatira malapit sa amin. Mayroon po kaming 25 grandchildren. Kaya para na rin po kaming may sariling church. Pero may mga ibang tao ring sumasali sa saya. And gustong-gusto po namin ang aming ginagawa. And naging napaka-amazing din ng time namin sa youth meeting kahapon. Nakita ko po na napaka-open ninyo, very humble, hungry, at talagang beautiful people. Mahal na mahal po namin kayo. And salamat sa honor na makasama kayo rito. Ngayon po, may isi-share ako sa inyo. Minsan mahirap malaman kung ano ang dapat i-share o sabihin. Gusto ko pong mag-share ng isang message ngayon. Sigurado po akong magiging blessing ito at makakatulong sa inyo. Ang tawag po rito ay the revelation of the Father. The revelation of the Father. Ito po ay isang main theme sa buong Bible. Ang Bible po ay talagang storya tungkol sa ating Father God na may isang anak na identical sa kanyang image. Gusto niya pong i-reproduce ang anak na iyon dito sa mundo. Kaya gumawa siya ng physical realm at naglagay ng isang son at daughter para magkaroon siya ng pamilya. Pero nabigo po sila. Kaya ang buong Bible ay ang gradual at progressive na storya at journey patungo sa pag-reveal kay Jesus Christ. At si Jesus po ang patent son na dumating para i-reveal sa atin kung ano talaga ang katangian ng Diyos. Sa Old Testament, makakakita tayo ng iba't ibang storya. Pipili po ako ng isa sa New Testament. Pero gusto ko pong magsimula sa isang storya dahil minsan ay nagbabasa lang tayo ng mga salita sa Bible tungkol sa mga nangyari noon. Pero kailangan po nating maranasan ang Diyos in the flesh. Kailangan nating ma-experience through people kung ano ang katangian ng Diyos. Ganun naman po ang palaging plano ng Diyos. To reveal kung ano siya sa pamamagitan ng mga tao through sons and daughters na magre-represent sa Kanya. Hayaan niyo po akong magkwento ng isang storya para ma-illustrate ito. Nasa Indonesia po ako, maraming taon na ang nakakalipas. Naging napaka-busy ko po sa mga meetings at talagang exhausted na ako noon. Tapos, dinagdagan pa nila ng 2. Inisip ko po, oh Lord, tulungan niyo po akong malampasan ito. And meron po kaming meeting para sa mga young adults at ang huli ay para sa mga teens. Bago ang meeting o habang nasa meeting, may isang young man na tumayo. Medyo overweight po siya para sa kanyang edad. And shinare niya po ang kanyang testimony. At ito po ang sinabi niya, talagang na-touch po ang puso ko. Sabi niya, noong ipinanganak siya, galit sa kanya ang kanyang ama. Hindi siya kailanman ninais ng kanyang tatay. Naging hostile sa kanya ang kanyang ama sa loob ng maraming taon. Laging sinusumpa o kina-curse siya ng kanyang ama. Pinatigil din siya sa pag-aaral para lang magtrabaho at makatulong sa pamilya. Lagi rin po siyang binubugbog ng kanyang ama. Kaya ang young man na ito ay hindi nakaranas ng isang ama na magre-represent sa Diyos. Ang tatay niya po ang kabaligtaran ng katangian ng Diyos. And nang umalis siya ng bahay, puno siya ng galit at pait. At syempre, naghahanap siya ng pagmamahal. Kaya pumasok siya sa isang homosexual relationship sa isang mas matandang lalaki. Marami pong lalaki ang pumasok sa relasyon sa kanya. Pero hindi po iyon relasyon ng pag-ibig at pagpapahalaga. Relasyon po iyon na nag-defile o nagmarumi sa kanya. And then,
may nag-share sa kanya ng gospel. Lumapit siya kay Christ at tumayo siya para mag-testify tungkol sa kanyang background at sa pagsali niya sa homosexual movement. And pagkatapos po noon, sinabi niya kung paano siya iniligtas ni Jesus at mayroon ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Naisip ko po, napakagandang storya nito. Sobrang na-touch po ako at kinausap ako ng Lord. Sabi niya, gusto kong yakapin mo ang young man na yan. Inisip ko, paano ko po gagawin yon? Kaya naghintay muna ako, tapos nagsimula na akong magsalita tungkol sa Holy Spirit. Ang Diyos po ay nagsimulang kumilos sa meeting. And bigla akong naalala ang young man. Kaya tinanong ko po, nasaan na yung young man na nag-share ng testimony kanina? At nahanap po nila siya. Pumunta siya sa tabi ko at sinabi ko, gusto kitang i-honor sa pag-share ng iyong storya. Napaka-powerful po na kahit gaano tayo ka-broken, mahal tayo ng Diyos at aabutin niya tayo para baguhin. Sabi ko, salamat sa pag-share, I want to honor you. And sabi ko, pero kinausap ako ng Lord at sabi niya, nabigyan kita ng hug. Sabi ko, may permission ba akong yakapin ka bilang isang ama? Dahil hindi po tayo dapat namimilit, kailangang i-respect ang kanilang boundaries. Aware po ako doon. Sabi niya, okay, hindi masyadong encouraging pero alam ko ang sinabi ng Diyos. Kaya nyakap ko siya. Nyakap ko siya gaya ng isang ama. Nyakap ko siya na parang sarili ko siyang anak. At siguro medyo matagal ko siyang nayakap. Yan siguro ang iniisip nyo. And habang ginagawa ko iyon, nagme-meditate ako sa isang verse sa Luke 15:20 tungkol sa yakap ng ama sa kanyang prodigal son. Sabi po ng Lord, yakapin mo siya na parang ako ang yumayakap sa kanya. Nung niyakap ko siya, naramdaman ko na nag-freeze ang young man. Literal po siyang tumigas. May wall ng rejection at self-hate sa loob niya. Sabi ng Lord, huwag mo siyang bitawan. Kaya hinawakan ko lang siya. Naisip ko, oh heck, ang tagal na nito. Pero sabi ng Lord, hold him and love him. Bigla pong may parang nabasag. Literal po siyang nanghina sa mga bisig ko at nagsimulang humagulgol. Hindi lang basta iyak, talagang sobrang hagulgol po. Kailangan ko siyang alalayan dahil sa lakas ng kanyang pag-iyak. Lahat po ng grief ng maraming taon ng rejection mula sa kanyang ama at ang pag-defile sa kanya ng ibang mga lalaki. Lahat po ng pait na yon ay lumabas. Sobra-sobra siyang umiyak hanggang sa humupa ito. Hindi ko alam kung gaano katagal yon, pero parang ang haba ng panahon. Kaya hawak-hawak ko ang batang ito habang umiiyak siya. Ang grief, ang rejection at ang pain ay lumabas dahil naramdaman niya ang pag-ibig ng isang ama sa unang pagkakataon. Nung humupa na po, agad akong umatras at nag-command sa lahat ng mga unclean spirits. At grabe, naging napakalakas ng deliverance na yon. Literal po siyang nagsuka kung saan-saan. Wala pa namang nakahandang bucket noon, kaya talagang naging messy. Pero lahat po ng karumihan ng maraming taon, dahil kapag involved ka sa mga ganito, dinadamtan ka ng mga unclean spirits. Daan-daang mga demons ang lumabas sa kanya, sumisigaw siya at kung ano-ano ang nangyayari. Pero pagkatapos po, naging ibang tao na siya. Parang hinawakan ni Jesus ang puso niya at sinira ang mga walls ng rejection at abuse. Naramdaman niya ang pag-ibig for the first time. Kaya lumabas muna ang grief at sumunod ang mga defiling spirits. Ang point po nito ay minsan kailangan lang natin ng isang encounter sa Diyos at ang encounter na iyon ay pwedeng mangyari sa pamamagitan ng isang tao. Ang mga tao po ay dapat na maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para magdala ng healing sa mga broken. At kaya pong itouch ni Jesus ang mga tao ng ganoon. Napakahalaga po ng inyong puso sa Diyos. Maraming problema ang lumalabas sa ating mga relasyon dahil ang ating mga puso ay broken. Halimbawa na lang po sa marriage. Kung papasok ka sa marriage bilang isang young man at ang puso mo ay broken, ang mga problemang iyan ay lalabas sa inyong intimate relationship. Ito po ang mahirap doon. Kaya tinitingnan ng Diyos ang inyong puso. Gusto niya pong i-transform ito. Ang buhay po ay tinitingnan hindi lang ng inyong mga mata, kundi ng inyong puso. Kung ano po ang nasa puso nyo, iyon ang magiging interpretasyon nyo sa mga nakikita nyo. Kung may galit ka sa ibang tao o sa ibang race, ang lalabas po sa iyo ay critical at racist na comment dahil nasa puso po iyon. Maraming tao sa ibang cultures ang itinatago ang kanilang puso sa pamamagitan ng ngiti at pagiging polite,
pero sa loob ay puno ng pait at galit. Pag alis ng taong iyon, lalabas kung ano talaga ang nasa puso. Hypocrisy po ang tawag doon, play acting. Hindi ka makakabuo ng healthy relationships sa ganoong paraan. Kaya naman, God is very, very interested sa inyong puso. Isa pa po, kung may issue kayo sa inyong natural father, kung may galit, pait, o pakiramdam ng abandonment, kapag tumingin kayo sa Diyos, i-interpret nyo siya base sa kung anong nasa puso nyo. Kung ang ama nyo ay absent, iisipin nyo rin na hindi nakikinig ang Diyos sa inyong mga dasal. Kung ang ama nyo ay laging galit, mararamdaman nyo rin na laging galit sa inyo ang Diyos, hindi nyo po ma-enjoy ang intimacy. Kaya dumating si Jesus para i-heal ang ating heart wounds. Para po makatanggap tayo ng revelation of God as a Father. Gusto niya pong ayusin ang mga issues na yan para maging malaya tayo. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng isang ama? Sa Bible, ang salitang Father ay nangangahulugang source. Siya ang source ng ating identity, life, provision, protection, guidance, at discipline. Siya ang pinagmumulan ng lahat. Sa original Hebrew, ang word na ito ay binubuo ng 2 letters. Isang picture ng ox na ang ibig sabihin ay strength at life at isang picture ng tent o family. Ang ama po ay nagsisilbing source ng life at strength para sa pamilya. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano ang hitsura ng isang ama, huwag po kayong tumingin sa inyong experience. Tumingin po kayo sa Word of God at kay Jesus Christ. Sa Hebrews 1:3, sinasabi na si Jesus ang express image ng invisible God. Kaya kapag nakita nyo si Jesus, nakita nyo na ang Ama. Hindi po sila mapaghihiwalay. Iyon po ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, if you've seen me, you've seen the Father. Kung gusto nating ma-experience ang Diyos bilang Ama, kailangan nating ma-experience si Jesus. May isang verse sa Old Testament na discover ko lang kailan lang kung saan sinabi talaga ng Diyos kung sino siya. Isipin niyo po yon. Baka may mga opinions kayo tungkol sa mga tao. Pero kung sila mismo ang magsasabi kung sino sila, mas mapapaniwalaan nyo. Kaya may punto sa Bible kung saan kinausap ng Diyos si Moses at sinabi sa kanya, ito ang kung sino ako. Ilan po kaya sa inyo ang nakabasa na ng verse na iyon dahil ni-reveal niya doon exactly kung sino siya. Sabi niya sa Exodus 34, parang ganito ang sinabi niya. Sabi, the Lord descended in the cloud and stood beside Moses. Dahil sabi ni Moses, ipakita niyo po sa akin ang inyong glory. Ipakita niyo ang inyong goodness. Ipakita niyo kung sino kayo. And sabi niya, i-declare ko ang aking pangalan. Sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Kaya sa Old Testament, sinabi ng Diyos kung sino siya. Sa New Testament naman, isinabuhay niya ito sa harap natin para makita natin. Kaya kahit anong makita nyo sa Old Testament na sinabi ng Diyos, embodies iyon ng bawat piraso ni Jesus. Okay? Ngayon, tingnan natin sa Exodus 34:6. Sabi, the Lord descended in the cloud, stood beside him, and proclaimed the name of the Lord. Dumaan ang Diyos sa harap niya at sinabi, ito kung sino ako. Sino ako? Ako ang Panginoon, ang Lord God. Ngayon, kailangang tingnan ang meaning ng mga words o hindi nyo ito magigets. Ibig sabihin po nito ay, I am the Almighty, Eternal, All-Powerful, and Unchanging One. Kaya ni-declare ng Diyos kung gaano siya ka-great. Kita nyo po, and then nagpatuloy siya at itinuro ang kabilang side ng kanyang fatherhood. Kung gaano siya ka-tender, compassionate, na ang ibig sabihin ay merciful. Sabi niya, mayroon akong napaka-tender na puso. Nakikita ko ang mga issues na mayroon kayo at gusto kong makialam sa inyo at tulungan kayo. Sabi niya, gracious. Ibig sabihin po niyan ay napakabait ko. May paki ako sa inyo at hahawakan ko kayo ng marahan. Long-suffering, ibig sabihin po niyan ay napaka-patient niya talaga. Hindi mo siya mapapagalit. May ilang mga tao na namumuhay kasama ang Diyos. Akala nila galit ang Diyos sa kanila sa lahat ng oras. Ang devil po ang nag-a-accuse sa inyo niyan. Sinasabi ng Bible na ang Diyos ay long-suffering. Hey, akala nyo ba meron kayong ganun kalakas na power na kaya nyong pagalitin ng Diyos? Talaga po ba? Talaga? Sa tingin nyo ba kaya nyo? No, no. Napakasensyoso niya po. Long-suffering, long-suffering. Hindi mo siya mapapagalit dahil lang may ginawa kang goofy
'Di ba? Bakit nyo iisipin yon? May something na nag-a-accuse sa inyo, binablock kayo sa pag-alam na napaka-patient niya sa inyo dahil naiintindihan niya kayo. Sabi niya, abounding in loving kindness and faithfulness. Ang abounding na iyon ay umaapaw. Ang Diyos ay umaapaw sa kindness, sa generosity. Ang Diyos ay overflowing. Mayroon siyang higit sa sapat para sa inyo at faithful siya sa inyo. Kaya sinusubukan nitong pag-usapan ang isang covenant relationship ng pag-ibig. Mahal kayo ng Diyos at hindi kayo bibitawan at umaapaw siya sa pag-ibig. Magugaranti niyo po iyon. Binibigyan ng mercy, nagpapakita ng mercy sa libo-libo. Ang ibig sabihin ay merciful ang Diyos sa mga tao. Merciful siya sa mga generations. Hindi siya nagbabago dahil lang naging messed up ang mundo. Nananatili siyang merciful. Willing na tulungan tayo. Willing na humakbang sa ating mga buhay. Willing na ipakita ang kanyang sarili. Anong klaseng amazing God ito? Nagpapatawad ng iniquity, transgression, at sin. Siya ay Diyos na nagpapatawad anuman ang inyong nagawa. Siya ang Diyos na nagpapatawad. Siya ang Diyos na nag-aalis ng inyong iniquity, nag-aalis ng inyong transgression, siya ang Diyos na nag-aalis ng mga hindrances. At finally, ni-declare sa huling line, sabi rin, siya ay just. Siya ay just. Kaya ang Diyos ay Diyos ng justice. Pero napansin niyo po, ni-sandwich niya ang greatness at lahat ng mga generous qualities na ito, tapos justice. May order ang mga bagay na ito. Gusto niyang malaman niyo na great siya. Isa siyang dakilang Diyos, isang all-powerful God, isang eternal God, isang Diyos na kayang mag-provide sa bawat pangangailangan. Diyos siya ng supernatural, pero relatable din siya at mahal kayo at may paki sa inyo at merciful at tutulungan kayo, pero hinahawakan din niya ang mga tao sa pananagutan kung lalabanan nila siya. Sabi, sa anumang paraan ay hindi pinapawalang sala ang guilty sa pamamagitan ng pagdalaw sa iniquity ng mga ama sa mga anak at sa mga apo hanggang sa ika-4 na generation. Kaya sinasabi niya na ang Diyos ay Diyos ng justice. Sinabi ni Jesus nung dumating siya, hindi siya titigil sa paggawa sa mundo hanggang sa ma-establish niya ang justice. Marami sa inyo ang nahirapan sa injustice. Gusto ng Diyos na malaman nyo na siya ang Diyos ng justice. Dalhin niyo po ito sa Kanya at hayaan siyang ayusin ang justice issue para sa inyo. Kung hindi, magiging galit kayo sa lahat ng oras. Okay? Kaya ang Diyos ay isang ama at ang gusto niyang i-establish ay mga sons and daughters. Anak, isang anak, ang word na son ay ang isa na nagtatayo ng bahay ng ama at nagre-represent sa Kanya. Kaya nung dumating si Jesus bilang Son of God, sabi niya, ako ang anak na nagtatayo ng bahay ng aking ama at nagre-represent exactly kung ano ang katangian niya. Kaya paano ni-represent ni Jesus ang Diyos? Hayaan niyo po akong mag-share sa inyo ng ilang paraan kung paano niya iyon ginawa at magfo-focus tayo sa isa sa mga iyon. Ito ang kung paano ni-represent ni Jesus ang Diyos. Ang unang paraan ay kung paano siya namuhay. Ang kanyang buong lifestyle ay nagpakita kung ano ang katangian ng Diyos na namumuhay dito sa mundo. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ang hitsura ng Diyos bilang isang ama, basahin niyo ulit ang ginawa ni Jesus at kung paano siya namuhay. Namuhay siya ng may purpose. Namuhay siya ng may purity. Namuhay siya ng may passion. Namuhay siya ng may strength. Hindi siya kung sinong munting gentleng Jesus lang gaya ng baby sa sabsaban. Alam niyo po, nung lumaki ako, ang mga pictures ni Jesus ay isang munting picture ni na Mary at Joseph at lahat ng mga donkeys at iba pa. At may munting baby Jesus na walang magawa. Oh, mahal na baby Jesus. O ang isa pang nakita natin ay si Jesus na nakapako sa cross. Patay na siya, patay na Jesus, baby Jesus. Anong klaseng Jesus po ba yon? Naiintindihan niyo po ba? Si Jesus po ay powerful at strong. Kinumpronta ni Jesus ang injustice. Kinumpronta ni Jesus ang mga tao. Malakas po siya at napaka-compassionate. Kailangan niyo pong makita ang mga bagay na yon. Kaya si Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, sabi niya, if you've seen me, you've seen the Father. Sa pamamagitan ng isa pang dakilang paraan ng pagkakita kay Jesus ay ang pagtingin sa kung paano niya tinrato ang mga tao. May storya sa Mark chapter 1 at pwede niyo po itong i-meditate sa bandang verse 40 at 41
nakatagpo ni Jesus ang isang leper. Well, hindi na tayo masyadong nakakakita ng mga lepers ngayon. Nilook up ko po ito at nung nalaman ng isang tao na leper siya, siguro may munting spot lang, kailangang iwan ng lalaking iyon ang kanyang pamilya, iwan ang kanyang asawa at mamuhay mag-isa habang ang disease ay ini-infect ang kanyang katawan at ang mga parte nito ay nagsisimula ng mabulok at malaglag. Naging deformed po siya, defiled, at kailangang sumigaw ng leper, leper, unclean, unclean para lumayo ang mga tao. Mas malala pa po ito sa CO. Mas matagal po doon, 50 piye ang layo sa leper, samantalang 6 na piye lang sa CO. Kaya hindi ka makakagets ng stay away, baka mahawa ka rito, baka mamatay ka. Alam niyo po yung ganong mga bagay. Well, sa leper, hindi iyon puro kasinungalingan. Pwedeng-pwede ka talagang mahawa at mamatay at kaya binabato sila ng mga bato. Kaya ang buhay ng lalaking ito ay isa ng matinding rejection, dahan-dahang pagkabulok araw-araw, namumuhay bilang beggar na dependent sa mga tao at rejected at despised. At sabi ay tumakbo siya kay Jesus at nagpatira pa sa harap niya at sinamba siya na sinasabi, Lord, kung willing kayo, kaya nyo akong linisin. At sabi ay na-move si Jesus sa compassion. Ibig sabihin po niyan ay may tenderness. Tinitingnan niya lampas sa pain at sa distress. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at nakita ang agony at grief at pain sa buhay nito at na-move siya sa malalim na compassion. At ano po ang ginawa niya? Hinawakan niya siya. Naintindihan niyo po ba ito? Lahat sa storya ay nagsasabi na ang Diyos ay hindi natatakot sa inyong defilement, sa inyong leprosy, sa inyong sin, sa mga problema sa inyong buhay. Willing po siyang hawakan ang mga ito. Ang inyong sin ay hindi siya gagawing unholy. Samantalang sa relihiyon, hindi mo pwedeng hawakan ang mga bagay dahil madidefile ka nila. Sinalubong ni Jesus ang lalaki at hinawakan siya at naging healed siya. Kita niyo po ito si Jesus, nire-represent niya kung ano ang hitsura ng Diyos. Pupunta siya sa mga taong tinatalikuran ng iba. Tumatalikod po ba kayo sa mga tao? May mga tao ba kayong iniiwasan? Mga taong tinatalikuran niyo sa inyong puso, hinuhusgahan niyo sila sa sandaling makita niyo sila. Hindi po ito ang compassion ng Diyos. Hindi po ito ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba na nararamdaman ng mga tao kapag tumitingin sila sa inyo kung hinuhusgahan niyo sila o hindi? Nararamdaman nilang hinuhusgahan sila. Alam niyo po ba na pagpasok niyo sa isang room at may nakikita kayong mga tao, napaka-sensitive niyo po. Ito ang unang pagkakataon, hinuhusgahan ba ako o wini-welcome ba ako? Nararamdaman niyo po ito dahil spirit thing po iyon. At kaya hindi hinusgahan ni Jesus ang lalaki, winelcome niya po siya. Ang iba pang mga paraan na ni-reveal ni Jesus ang Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Titingnan po natin ang isa sa mga ito sa isang sandali o sa pamamagitan ng pagde-demonstrate ng power ng Diyos para i-heal ang mga tao. At finally, sa pinaka-powerful na paraan, ibinigay niya ang kanyang buhay ng may sakripisyo para maging malaya kayo. Isang paraan para ma-honor ang death ni Jesus ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa kung anong binayaran niyang price para makuha niyo. Hayaan niyo po akong basahin ang storya. Tingnan natin ang storya rito. Hindi ko nababasahin lahat. Titingnan ko lang ang isang parte nito. Pero sasabihin ko ang storya. Mas bibilis po sa ganong paraan. At titingnan natin ang Luke chapter 15, isa. At ito si Jesus na nagtuturo. Kaya nung nagtuturo si Jesus, may dahilan siya sa pagtuturo. At ito po ang dahilan dito mismo. Sabi sa Luke 15, isa. Ang lahat ng mga tax collectors at mga sinners ay lumapit para makinig sa kanya. At ang mga scribes at ang mga Pharisees at scribe ay nagreklamo na sinasabi, ang lalaking ito ay tumatanggap ng mga sinners at kumakain kasama nila. And nagsalita siya ng isang parable sa kanila. Okay? Ngayon, napansin nyo na kung ano ang setting. Tapos titingnan natin ang storya dahil ang setting na ito, ang importante dahil sinasabi nito kung bakit niya sinabi ito. Okay, ang setting po ay napakasimple. May mga taong lumapit kay Jesus at sabi ay ang mga tax collectors at mga sinners. Hindi po ba interesting ang paraan kung paano nila kinakategorize ang mga tao? Ang pinakamasamang tao sa society noon ay ang mga tax collectors. Bakit? Dahil sila ay mga betrayers. Sila
Sila ang mga Jews na kumukuha ng pera sa taxes para sa mga Romans at marami silang kinukuha sa daan at wala kang magagawa tungkol doon. Sabi nila, magbabayad ka ng ganito karaming tax, wala kang power, bayaran mo o makukulong ka. Kaya galit sila sa kanila. Lahat ng iba ay linulump lang bilang mga sinners. Tax collectors, ang mga bad guys, gays, homosexuals, prostitutes, drug addicts, alcoholics, lahat ng klase ng sinners. Lahat sila ay nasa isang group lang. At sabi ay tinanggap sila ni Jesus o winelcome sila at umupo siya at kumain kasama nila at nakipag-usap sa kanila. Ngayon, kailangang maintindihan na ito ay isang honor-shame culture. Kung may magi-invite sa iyo para sa isang meal, ino-honor ka nila. Kaya si Jesus ay mayroong lahat ng mga taong ito sa paligid niya. Kumakain siyang kasama nila at nakikipag-usap sa kanila. Ino-honor niya po sila. At ang mga religious people ay nagsasabi, pero hindi sila deserve na ma-honor. Ang buhay nila ay gulo. Paano ka makakakonect sa mga ganyang tao? Paano ka makikipag-engage sa mga ganyang tao? Paano mo ito magagawa? Hindi ito ang ginagawa natin. Sinabi ni Jesus ang mga storya at ang mga storya ay para magdala ng sagot sa kanilang tanong at sa kanilang pagrereklamo. Ang mga religious people ay palaging nagrereklamo. Isa po ba kayong complainer? Isa po ba kayong complainer? O isa kayong grateful person? O, kayo po ang pipili niyan. Pero nire-reveal nyo ang inyong puso kapag ginagawa niyo iyon. May naririnig kang nagrereklamo. Yeah, baka may bitterness doon, injustice. Demons ang nagsasalita sa pamamagitan nila. Hindi sila nagiging expression kung ano ang hitsura ng Diyos. Nagiging expression sila kung ano ang hitsura ng mga religious people. Pwede kang nasa isang napakagandang church pero napaka-religious mo pa rin. Sinasabi ng Bible na ang devil ay ang accuser ng brethren na nag-a-accuse sa kanila araw at gabi. Kaya nung nagsimula kang mag-accuse at manisi ng mga tao ng hindi makatarungan, nag-criticize sa kanila, ikaw ay nagiging boses para sa isang demon. Oh, hindi ko gagawin yon. Yeah, at nakakalungkot na ginagawa nila. Okay, so anong nangyari? Kaya sinabi ni Jesus ang mga storya at sinabi niya ang tatlong storya. Ito ang tatlong storya. Ang bawat storya ay tungkol sa isang bagay na nawala. Ang una, ang lost sheep at ang shepherd ay lumalabas at hinahanap siya. Pangalawang storya, ang lost coin, gold coin. Oh, nawala ko ang gold coin. Man, hinanap ko ba yon? Ang apo ko at kinuha niya ito. Hindi ko alam kung anong ginawa niya doon, pero makikita natin ito. Mahahanap natin ito. Anyway, and then ito ang main story. Ito po ang main story rito. At ito ang storya tungkol sa isang ama na may dalawang anak. Dalawang anak, may mas matandang anak at may mas batang anak. Ngayon, ang ginawa ni Jesus ay nag-set up ng isang storya para itotal na i-expose ang kondisyon ng mga tao at ang mga nagreklamo. Ang elder son ay nagre-represent sa lahat ng mga religious people, ang mga goody-goodies na nanatili sa bahay. Ang younger son ay nagre-represent sa mga tax collectors at sa mga sinners na, hindi ganun kaganda. At kaya iyon po, kaya sinabi niya ang buong storya. Kaya gusto kong buksan ang ilang mga bagay at dalhin kayo sa revelation ng Ama na pumapasok doon na napakalakas. Pero una, gusto kong tingnan nyo, nag-paint si Jesus ng isang storya para ipakita sa inyo kung gaano kadilim ang buhay ng batang lalaking ito. Ni-paint niya ito sa mga layers para i-shock ang crowd. Intentionally niyang sino-shock ang crowd layer by layer para mag-build up sa pag-reveal kung ano ang hitsura ng Diyos sa isang tao na ang buhay ay malalim na broken at defiled. Ang storya ay para ipakita kung gaano kalaki ang pag-ibig at compassion ng Diyos. Ito ang kung para saan ang storyang ito. At kaya sinabi niya ang storya, may isang ama na may dalawang anak at ang younger son ay hindi masaya. Ang youngest son ay napaka-untitled. Ang younger son ay independent. Gustong gawin ang sarili niyang bagay. At kaya ang younger son ay unang gumawa ng dalawang terrible na bagay. Kaya habang sinasabi niya ang storya, sino-shock ang crowd. Ang unang bagay na ginawa ng youngest son ay parang ganito. Tay, alam ko namang wealthy man ka, maraming pera. Hindi ako makakahintay hanggang sa mamatay ka para matanggap ang inheritance.
Gusto kong ibenta mo na ang ilang mga land at ibigay sa akin ngayon. Gusto kong maging independent, ayokong manatili sa bahay nyo. Gusto kong lumabas, gawin ang sarili kong bagay. Ang crowd na shock. Sa Hebrew culture, ang anak na yon ay makakakuha ng sound mula sa hangin na parang ganoon. Tapos isa pa, para matauhan siya. Ano bang iniisip mo? Ang mga anak ay nagtatayo kasama ang kanilang ama. Ano bang iniisip mo? Hindi sinasabi ng mga anak sa kanilang ama, hindi ako makakahintay hanggang sa mamatay ka. Kailangan ko na ang pera ngayon. Hayaan mo akong pumunta at gawin ang gusto ko. Iyan ang unang bagay. Tapos, ang pangalawang bagay na ginawa ng anak, dinidishonor niya ang kanyang ama privately. Tapos, dinidishonor niya siya publicly. Ngayon, gumawa siya ng isang bagay na naging horror sa kanilang lahat. Ibinenta niya ang family land. At nung sa Bible, ang land ay ang inheritance. Ibinenta niya ang inheritance at kumuha ng pera at umalis at pumunta sa mga Gentiles. Ngayon, sinoshock na naman sila ni Jesus. Itong kawawang amang ito, iniisip nilang lahat. Anong klaseng ama yan? Bakit binigyan niya pa siya ng freedom? Bakit hahayaan ng isang ama na may gumawa ng ganon ka-terrible na bagay? Anong klaseng ama iyan na hahayaan siya? Well, sinasabi sa atin ng Bible na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hinahayaan niya kayong pumili kung anong gagawin nyo sa buhay nyo dahil hindi kayo magkakaroon ng authentic relationship maliban na lang kung may free will. Kaya hindi siya iko-control ng ama, hindi sasabihin sa kanya kung anong gagawin, hindi nagalit sa kanya, hinayaan siyang gumawa ng choice niya at mamuhay kasama ang mga consequences. Iyan ang ginagawa ng Diyos. Hinahayaan niya kayong gumawa ng inyong choice. Pero ngayon ay namumuhay kayo kasama ang mga consequences ng inyong mga choices. Ang buhay nyo ngayon ay kung anong itinayo nyo o kung anong tinolerate nyo. Ito ang resulta ng inyong mga choices. Ngayon, kung sinisisi nyo ang lahat ng iba, no. Nasaan man kayo ngayon ay dahil primarily sa inyong mga decisions. At kaya ginawa ni Jesus na mas malala ang storya. Sabi niya, ang taong ito ay pumunta sa isang malayong lupain palayo sa kanyang ama. At pumunta siya sa isang malayong lupain at nagkaroon siya ng isang malaking party. At ngayon pansinin niyo ito, dinidishonor niya ang kanyang ama. Paano niya siya dinidishonor? Sa pamamagitan ng paggamit sa kanya para makuha ang gusto niya. Pagkuha ng entitled, hindi kinokonsidera ang kanyang ama, dinidishonor ang kanyang ama, kumukuha para sa sarili niya. Kaya anong ginawa ng lahat ng mga kaibigan nung may pera na siya? Ginawa nila ang parehong bagay sa kanya gaya ng ginawa niya sa kanyang ama. Kapag dinidishonor mo ang iyong ama, aanihin mo ang parehong cycle sa sarili mong buhay at wala kang ideya kung bakit. Pero ang injustice ay nagsimula sa mahabang panahon na nakalipas. At kaya meron siyang party, meron siyang mga kaibigan, meron siyang, tapos naubos ang pera, wala nang mga kaibigan, tapos sabi ay may dumating na malaking famine. Kaya nag-a-add si Jesus ng isa pang layer. Kaya sinasabi niya na dinidishonor niya ang ama, shiname niya ang ama sa community. Anong klaseng public shame iyon? Tapos pumunta siya para sumali sa mga Gentiles. Tapos winaste at winala niya ang pera, layer by layer. Sinasabi niya kung gaano kasama ang buhay ng taong ito. And then nakarating na siya sa pinakailalim. Sabi niya ang huling bagay ay sumali siya sa isang pig farmer. Alam niyo naman, para sa mga Jews, ang baboy ay unclean animal. Hindi kayo pwedeng humawak ng unclean animal. Nagpa-paint si Jesus ng picture. Ang taong ito ay hindi na pwedeng bumaba pa. Sumali na siya sa sarili niya. Naging attached siya at dependent sa isang pig farmer. And then sabi niya na pagkatapos noon ay pinag-aagawan niya ang mga baboy para sa pagkain ng baboy. Ngayon nakikita nyo na ni-paint niya layer at layer. Hindi ka na pwedeng maging mas unclean, mas defiled pa kaysa doon. Kapag lumalakad tayo palayo sa Diyos, dinidishonor natin siya. Kapag lumalakad tayo palayo at ginagawa ang sarili nating bagay, dinidishonor natin siya. Kapag ginagawa natin ang sarili nating bagay, makakahanap tayo ng mga taong gagamit sa atin gaya lang ng paggamit natin sa Diyos at sa kanyang mga resources. Makikita nyo na kapag ginawa nyo iyon at may famine at walang tao sa paligid, makikita nyo ang sarili nyong sumasali sa mga bagay na unclean.
Nagiging joined tayo sa pornography, joined sa unclean relationships, joined sa defiling things. Ang storyang ito ay nagpo-point out na kung wala ang Diyos at namumuhay na hiwalay sa Diyos, ang ating buhay ay bababa at magkakaroon ng mga bagay sa ating buhay na magiging malalim na nakakahiya kung dadalhin ang mga ito sa light. Ngayon mismo, mayroon kayong situation ng crisis sa inyong nation. Pero ito ang mga hidden things na dinadala sa light, matagal na silang nangyayari at nangyayari ito sa buong mundo. Nakikita kayo ng Diyos, nakikita niya kayo, nakikita niya kung anong nangyayari sa inyong buhay. Nakikita niya ang inyong brokenness, ang inyong shame. Nakikita niya kung saan kayo connected. Nakikita niya ang bitterness, ang hatred, ang galit. Nakikita niya kung saan kayo addicted. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay na iyon. At hahayaan kayo ng Diyos na gawin ang mga ito hanggang sa matauhan kayo. Sabi ay eventually, pagkatapos niyang mapunta sa ganong distress, ang young man ay natauhan. Ibig sabihin po niyan ay lumilinaw ang kanyang isip. Gaano karami ang kilala nyo na gumagawa ng mga stupid stuff at parang meron silang ibang isip, parang meron silang donkey mind. Hindi nyo makausap ng maayos, ayaw lang talaga makinig sa inyo. Tapos mayroon silang mga consequences. Finally, anong nagdala sa kanya sa kanyang right mind? Ito ang nagdala sa kanya. Sabi niya, naalala niya ang mga servants ng kanyang ama na may abundance. Naalala niya na kahit ang mga servants sa household, ang ama ay generous sa kanila. Ang generosity at goodness ng Diyos ang hihila sa inyo pabalik sa kanya. At kaya sabi ng young man, alam ko na ang gagawin ko. Titindig ako at pupunta ako sa aking ama at sasabihin ko, hindi ako worthy na maging anak. Gawin mo akong isa sa iyong mga servants. Ngayon, pansinin nyo kung anong transition dito. Napunta siya mula sa ibigay mo sa akin, sa gawin mo akong servant. Nagkaroon siya ng total shift ng repentance. At ito ang ginawa ng lahat ng mga taong ito. Nagrepent sila at hinahayaan nilang turuan sila ni Jesus. At kaya, nung umuwi siya, anong klaseng reception ang nakuha niya? Ngayon po, napaka-helpful nito kung ima-memorize nyo ang verse na ito. Sabi ay tumayo siya at sabi niya, pupunta ako sa aking ama. At nung malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. Paano nyo makikita ang isang tao ng malayo pa? Hinahanap nyo po sila. Palaging hinahanap kayo ng Diyos. Anuman ang kinasangkutan nyo, anuman ang pagkakamali nyo, anuman ang nagawa nyo, hinahanap pa rin kayo ng Diyos. Siya ang Ama na naghihintay sa inyo. Sinasabi ng Bible na kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit din siya sa atin. Ang Ama ay naghahanap. At ano ang nakikita niya? Nakikita niya ang kanyang anak na broken, nakasuot ng basahan, amoy baboy. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Balot siya ng hiya. Pero pauwi na siya sa kanyang ama. Anong ginawa ng kanyang ama? Alam ng kanyang ama na ang community kung saan siya nagdala ng hiya sa kanyang ama. Hiya sa community. Kung naunahan nila ang ama sa kanya, magkakaroon sila ng keta ceremony. Kukuha sila ng isang clay jar na may buhangin at mga bato, ibabasag ito sa lupa sa harap niya at bawal na siya sa community. Rejected forever. Walang tulong, wala kahit ano. Ihuhusga siya ng community at i-reject siya. Iyan ang dahilan kung bakit gumawa ang ama ng isang bagay na walang matandang lalaki sa Middle East ang gagawa. Itinaas niya ang kanyang mga garments at tumakbo siya. Tumakbo siya sa kanya. Kita niyo po, sinasabi ni Jesus ang mga bagay na shock sila. Ito ang hitsura ng Diyos. Ano man ang nagawa niyo, gaano man ito kasama, hinahanap niya kayo. At kung aabot kayo at lalapit sa Kanya, tatakbo siya para salubungin kayo. Kaya anong ginawa ng Ama? Ngayon alam natin na kung hindi tayo gumamit ng ibang bansa, kung Hebrew country ito, kung gumamit ako ng ibang bansa, baka ma-offend kayo at isiping racist ito. Pag-usapan na lang natin ang Middle East sa panahon ni Jesus. At kaya ano ang mangyayari doon? Normally ay ire-reject na siya ng todo ng ama, papagalitan siya. Nakakita na ba kayo ng isang amang pinapagalitan ang mga anak? Cringe. Parang itong isang verbal beating para basagin sila. At kaya napunta ako doon sa isang part ng Asia and anong nangyari ay meron akong buong group ng mga teenagers doon.
And sabi ng Lord ay nabasag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng scolding. Sabi niya, ang scolding ay hindi discipline. Ang scolding ay paggamit ng mga salita gaya ng espada para basagin ang kanilang identity. I-attack ang kanilang identity at iparamdam sa kanila na walang value. Anong klaseng anak ka ba? Nahihiya ako na naging anak kita. Hindi ko sana dapat lahat ng ganong klaseng stuff. At nagkaroon kami ng altar call. Ang mga batang iyon ay shattered at broken at umiyak. Hindi ko kailanman nakalimutan yon. Nagkaroon sila ng encounter sa Diyos na hindi gaya ng nakasanayan nila. Pinagaling sila ng Diyos. Tumakbo ang ama sa anak at niyakap niya ito sa kabila ng lahat ng amoy at niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan siya ng may pagmamahal. And susubukan ng anak ang kanyang speech ni hindi na ito pakikinggan ng ama. Pinatawad na niya siya. Kapag lumapit kayo sa Lord ng may repentant heart, pinatawad na niya kayo. Nakikita niya ang inyong puso. Alam niyo po, napaka-amazing na bagay nito. Dumating siya at ang kanyang ama ay loving at affectionate. Anong ginagawa ng kanyang ama? Inire-restore siya ng kanyang ama dahil ang Diyos ay isa siyang builder, isa siyang restorer. Anong ginagawa niya? Una sa lahat ay pinalilinisan siya sa mga servants at pinapasuotan ng best robe. Ang robe ng ama ang isinusuot sa kanya. Sa madaling salita, dinadamtan niya siya bilang isang anak. Kapag lumapit kayo sa Lord, pipatawarin niya kayo at lilinisin at dadamtan ng righteousness para makatayo kayo ng innocent sa harap niya. Ginawa ba ng anak ang lahat ng mga bagay na yon? Yes, ginawa niya. Pero inalter siya ng ama, binigyan siya ng honor. Anong ginagawa ng ama? Ibinibigay niya ang ring. Ang ring ay isang sign ng authority para i-represent ang ama. Si Joseph ay mayroong ring, kaya niyang i-represent ang pharaoh hair sa lahat ng public matters. Kaya ang anak ay restored na ngayon sa isang place of authority. At pagkatapos ay nilagyan nila ng shoes ang kanyang mga paa. Ang mga slaves ay nakayapak lang. Ito ang mga shoes ng sonship. Ni-restore ka bilang isang anak ng bahay, isang builder kasama ang iyong ama. Ulit, napaka-powerful na storya nito. At ang gustong gawin ni Jesus ay ipakita na gaano man ka-shameful ang behavior o gaano man kalaki ang pagbagsak, hindi nyo binabago ang Diyos. Nananatili siyang loving, compassionate, merciful, long-suffering, forgiving, generous, at kind na ama. Hindi ba ang galing? Pwede po tayong magbigay ng maraming palakpak. Napakaganda po nito. Napakagandang storya. Sineselebrate ng Diyos ang ating restoration, hindi ang ating mga failures. Kaya anong nangyari sa mas matandang kapatid? Mas matandang kapatid, kaka-cover in ko lang to ng mabilis. Gusto kong makuha ang end nito. Ang mas matandang kapatid, narinig niya ang dancing at ang shouting at ang party. Hey, anong nangyayari? Bakit may party? Bakit wala ako doon? Oh, ang kapatid mo iyon, bumalik na siya at ni-restore siya ng ama at ngayon ay nagpa-party kami. And furious siya. Sabi niya, hindi niya deserve iyon. At dinidishonor ng anak ang kanyang ama dahil sa culture na iyon. Kung ang kanyang ama ay may party, ang elder son ay dapat nandoon para i-welcome ang lahat. Tumanggi siyang pumasok. Dinidishonor niya ang kanyang ama na exactly kung anong ginawa ng mga Pharisees. Ang ama ay mayroong party na sineselebrate ang mga sinners na bumabalik sa kanya at tumanggi silang pumasok. Nagrereklamo lang sila tungkol kay Jesus na wine-welcome sila. Kaya ito, ang storyang ito ay tungkol sa kanila. At kaya may ginawa ang ama na walang amang gagawa. Ipagpapatuloy niya sana ang party ng normal. Iniwan niya ang mga guests at lumabas para sa anak. Anak, nakiusap siya sa kanya. Nagsimulang mag-accuse ang anak. Well, hindi niyo po ako kailanman binigyan ng party. Hindi niyo po ito ginawa para sa akin at ito ang inyong anak. Wala siyang sense ng connection sa kanya. Walang love para sa kanya whatsoever. Sabi niya, lumabas siya at winaste lahat. Inaccuse niya ang anak at ang kapatid sa paggawa ng lahat ng klase ng mga bagay at hindi niyo ako kailanman binigyan. And sabi ng ama, anak, mahal kita. Lahat ng mayroon ako ay sayo. Nandun sila sa bahay. Sila ay mga believers. Sila ay mga religious people. Wala silang revelation ng ama. At ang buong buhay nila ay isa ng performance na nagsiserve sa field. At hindi nila kailanman ma-embrace kung anong ibig sabihin ng magkaroon ng isang ama. Parehong anak ay nawala.
Ang storyang ito ay walang ending dahil hindi pa sila pumipili kung magre-repent ba sila o hindi. Ito ang brilliance ni Jesus habang ginagawa niya ang storya. Pero alam nyo, ang storyang ito ay pwedeng magkaroon ng ending para sa inyo. Pero kayo ang gagawa ng desisyon na yon. Sinabi ito ni Jesus sa John 1:12 sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Sa mga naniwala sa Kanyang pangalan na Siya ang Son of God, ibinigay niya ang legal right na maging anak ng Diyos. Hindi kayo nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba. Nagiging anak ng Diyos kayo sa pamamagitan ng pag-intindi na hiwalay kayo sa Diyos dahil sa sin at lumapit para maniwala na si Jesus ay namatay sa inyong lugar at tanggapin siya at kung anong ginawa niya at piliing sumunod sa Kanya. Lahat ng relationships ay nagsisimula sa mga salita at commitments. At ngayon gusto kong mag-invite ng mga tao. Magkakaroon tayo ng 2 altar calls ngayon. Ang unang altar call na gusto kong gawin ay iikot sa area ng mga taong tumatanggap kay Christ bilang kanilang Savior. Hindi ko kayo hihilingan na gumawa ng kahit ano maliban na lang sa mag-pray ng isang simpleng prayer at ipaalam sa amin kung sino kayo. Kaya ipikit ang inyong mga mata ngayon mismo. I-close lang po natin ang ating mga mata. Close natin ang ating mga mata. Thank you, Lord. Ang inyong presence ay nandito. Ang inyong presence ay nandito. Iniisip ko kung anong naramdaman ng anak na yon. Nagdala siya ng hiya sa kanyang ama. Naging taker siya. Nakita niya ang consequence ng pagiging isang taker, ng pagiging isang entitled na tao. Ay matatapos kayo sa mga taong kumukuha sa inyo at matatapos kayong defiled at unclean sa malalim na shame at mag-isa at walang may paki sa inyo. Pero nung natauhan siya, ang aking ama ay generous. Pupunta ako sa kanya. Hayaan niyo akong mag-serve sa inyo. Mahal siya ng ama. Hindi lang gusto ng ama na mag-serve kayo sa kanya. Gusto niya na maging isang anak kayo, isang daughter. Nagiging ganun kayo sa pamamagitan ng pagiging born again sa kingdom ng Diyos, sa kanyang family. Ngayon mismo, kung ready na kayong tanggapin si Jesus Christ, gusto kong itaas nyo lang ang inyong mga kamay ngayon mismo, nasaan man kayo. Gusto kong tanggapin si Jesus. Gusto kong malinis ang aking mga sins. Gusto ko siyang makilala. God bless. Mga kamay, itaas nyo lang ang inyong mga kamay. Mga taong gustong tanggapin si Jesus. God bless. Itaas nyo ang inyong mga kamay ng malinaw para lang makita ko kayo. Mga kamay na nakataas para sabihin, gusto ko po kayong tanggapin. Nakakakita ako ng mga kamay doon. God bless. Itaas nyo ng malinaw ang inyong mga kamay. Gusto kong tanggapin si Jesus. Gusto kong umuwi na bahagi na ng family ng Diyos. Nahihiya ako sa buhay ko, pero ngayon gusto kong mapatawad ang aking mga sins. Gusto kong dumating si Jesus at itouch ang aking buhay. God bless. Nakikita ko ang mga kamay na yan. Gusto kong i-lead tayong lahat sa isang napakasimpleng prayer. Church, gusto ko po sanang tulungan nyo kami. Ang prayer ay pakikipag-usap lang sa Diyos. At habang kinakausap natin ang Diyos, naririnig niya tayo. Kaya ililid ko kayo. Ibibigay ko sa inyo ang mga sasabihing salita. Pero hayaan nyo itong maging inyong sariling mga salita. Kapag ipinikit nyo ang inyong mga mata, makipag-usap kayo sa Diyos at makikinig siya sa inyo. Nakikita niya kayo. Siya ang Diyos na nakakakita sa inyo. Nakita ng Ama ang kanyang anak at na-move sa compassion. Nakikita kayo ng Diyos at may compassion, mercy. Gusto niya kayong puntahan at tulungan. Gusto ko tayong lahat na mag-pray ng napakasimpleng prayer na ito. Jesus, binubukas ko po ang aking puso sa inyo ngayon. Naniniwala po ako na namatay kayo sa cross para sa aking mga sins. Naniniwala po ako na namatay kayo sa cross at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay mula sa mga patay. Lord, isa po akong sinner. Lord, at lumalapit ako sa inyo ngayon. Humihingi po ako sa inyo na patawarin ako, na linisin ako para bigyan ako ng isang bagong simula. Tinatanggap ko po ang inyong forgiveness. Tinatanggap ko po ang inyong spirit sa aking puso. Tinatanggap ko kayo bilang aking Savior. And ibinibigay ko ang aking buhay para sumunod sa inyo. Sa harap ng langit at lupa ay i-declare ko na si Jesus Christ ang aking Savior at Lord. I belong to God forever. Amen. Bigyan nyo lang po siya ng isang malaking palakpak para doon. Napaka-awesome po. Napaka-wonderful. Wonderful.